May usapan na nga kami. Pupunta kami sa Batangas. The first time, Darius said that it's because he'll be seeing his cousins, sina Shiloh at Caleb. At pati na rin si Killian. Ngayon, sinabi niya mismo sa akin, yung binanggit ko kay Trina. Nasa Batangas nga ang balak ni Darius, kung saan kami magpapakasal ulit. Of course, Darius, we'll see each other in Batangas, sabi ko, at yamakap sa kanya. Pwede ba namang hindi? Marahan ang may pamamanghang titig ni Darius. He smiled and caressed my cheek. Hinaplos niya iyon sa kanyang daliri. Hindi ba pwedeng sabay na lang tayo patungo roon? I don't want to leave you here. Napakagat ako sa aking lobby. Nagangat ako ng tingin kay Darius, at sinalubong iyong mga mata niyang titig na titig sakin. You know I have to finish an architectural project, Darius. At saka may race ka, di ba? Kailangan mong mauna sa Batangas, paalala ko sa kanya. His jaw moved a bit. Lalong namungay ang mga mata, habang hinahaplos ang baba ko, at nararating ng daliri niya ang aking lobby. I smiled and held his hand. Lalo kong dinampi iyon sa pisngi ko, at napapanguso ko siyang tiningnan. Susunod ako agad sa Batangas. I promise. Magkikita tayo roon, okay? Saad ko, at pinatakan ng halik ang kanyang lobby. See you there, my love. I even teased. Parang ayaw niya kasi talagang maniwala. Gumala ang palad niya, at tinungo ang batok ko. Pagtapos ay hinapit niya ako, at kinulong sa kanyang bisig. Niyakap ko rin siya ng mahigpit, at sinubsob ang sarili sa dibdib niya. Darius kissed the top of my head. Maghihintay ako, Monica, kung ganoon. Kaya siguraduhin mong naroon ka, he whispered. Kundi, yari ka talaga sakin. I will seriously chain you in bed. Do you understand me? I bit my lip and nodded. Hindi ko maiwasang mapang-isi na lamang. Siyempre, naroon ako, dahil ako lang naman ang pakakasalan niya, at wala nang iba. Maghihintay ako, Monica, kung ganoon. Kaya siguraduhin mong naroon ka. Kinagat ko ang aking lobby noong naalala si Darius. Pati yung mga tingin niyang naninigurado, na akala mo ay hindi ako sisipot sa Batangas. I'm literally pregnant with his child, kaya pwede ba namang may rason pa ako, para hindi sumunod sa kanya. Nagbibihis na nga ako, dahil oras na ng biyahe namin ni Adriano mamaya. At hindi lang din siya ang bodyguard ko ngayon. Ganoon ko yata talaga pinag-alala si Darius, dahil hindi siya pumayag, na si Adriano lang ang maging kasama ko, patungong Batangas. Kumuha rin siya ng dagdag kong security personnel. I told you, Trina. Tama ang hinala ko. There will be a wedding in Batangas. Balita ko kay Trina, noong tumawag ako. Pinaghahanda ko na siya, dahil kailangan nandoon siya. Ngayon lang ako na-excite ng ganito, sa ideya ng kasal, dahil ang unang kasal namin ni Darius sa Huwes noon, ay hindi naman ganoon kaganda ang nangyari. I was full of hatred and resentment. Nababalot lang sa galit at lamig ang puso ko. There were no vows, even rings. Halos lahat, wala. I married him, because I wanted to tie him to me. Para ipamuka sa Kemi na iyon, kung sino ang kinalaban niya. Na hinding-hindi mapapasa niya si Darius. It was out of revenge because of what I thought was unfair to me. Pero ngayon ay iba, bubuo ako ng mga salita sa kanyang harapan. I will have the chance to finally tell him how much I love him, at hindi lang sa harapan niya, sa harapan ng iba, at higit sa lahat, ng itaas. Napangisi si Trina sa screen. Napansin ko na hindi siya abala. Napanguso tuloy ako, dahil mamaya na ang punta ko sa Batangas. Baka bukas, o sa isang araw ay isagawa na ni Darius ang plano niya. Kas naman, di ka pa nagre-ready. I will seriously get mad at you, Trina, kapag wala ka roon sa kasal namin ni Darius. Bumusangot ako. Oh, come on, Cass. Don't be so, hindi ako ang magpapari sa kasal niyo, molditang sabi ni Trina. Surprise dapat ito, Kainis ka naman. Nandito na ako sa Batangas. Namilog ang aking bibig. Lalo tuloy akong na-excite. Are you serious? Opo, dear. At para matahimik ka na, I think your husband has a surprise for you tonight. Actually, hindi naman nakarating sa akin,
kung ano ang plano. Narinig ko lang sila nag-uusap ng, I think he's poison. Sabay iwas niya ng tingin sa camera. Cousin. Si Shiloh. Tuldok. Where are they? Pagtatanong ko. Racetrack. Ngayon ang race day, sabi ni Trina. Kailan ka ba darating dito? Mamaya, nandyan na ako. Hopefully, before it gets dark, sagot ko. Why? Are there girls flirting with Darius? Humalaklak si Trina, at sinabi na baka mapraning na naman ako. Napanguso na lang ako. Kung meron man, alam ko namang hindi iyon papatulan ni Darius. Napabuntong hininga tuloy ako. I miss my husband. Kahit wala pa namang ilang araw, simula noong nagtungo siya sa Batangas. Basta, Trina, dapat ay nariyan kapag dating ko mamayang gabi, ha? Kundi ay magtatampo ako sayo. And I'll never let you see my baby ever, banta ko pa sa pinsan. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko talaga na naroon siya. Sa ngayon, si Trina na lang talaga ang nariyan. Maybe because I want someone, from my side of family to at least witness it, kahit pa nga hindi kami tunay na magkamag-anak. At syempre, dahil espesyal sa amin ang magiging kasal namin ni Darius, gagawin namin ang mga hindi namin nagawa. Noong una kaming kinasal. Fine. I'm preparing a dress now, para kung sakali na rito sa labas ang surprise sa'yo mamaya. Mukhang yacht party pa yata. You got a filthy rich husband, Cass, sabi ni Trina at proud sakin. Ano nga kaya iyon? Dinner, with our friends. Kung ganoon ay maghihintay sila sa akin. I can't wait to see Darius. Sobrang miss ko na siya agad. Kundi lang talaga kailangan, ay baka hindi ako papayag na maunang umalis si Darius L, at sasabay talaga ako, kaso kailangan, dahil sa trabaho, at mga gawain naming dalawa. Hindi naman namin ito pwedeng baliwalain. Natapos na rin ang tawag kay Trina. Pagtapos ng lunch, ay bibiyahin na nga kami patungong Batangas. Kahapon pa lamang, ay nagayos na ako ng gamit para maging handa na sa pag-alis. I wore a simply white dress, flat sandals, para hindi na mahirapan pa, at nagdala ng makapal na jacket. I'll be needing that because I'll get cold easily. Wala pa naman si Darius, para yakapin, o akbayan ako kapag nilamag ako. After I fixed everything, handa na nga akong umalis. Nakapagbili na rin si Darius sa mga empleyado, at alam na rin ng mga ito na hindi rin kami makakabalik agad. Inayos na talaga ni Darius, at ang gagawin ko na lamang ay ang sumunod sa kanya sa Batangas. Adriano, may problema ba? Pagtatanong ko kay Adriano, noong makababa na ako sa hotel, at nakapunta na sa lobby. Napatingin ako sa sasakyan na naghihintay. Nilingan ako ni Adriano mula sa kausap na driver ng isa sa mga van. Opo, Ma'am Monica, yung isang van kasi ay ginamit na raw. Kaya yung itim na van ang natitira, para sa araw na ito, sabi ni Adriano, at napakamot sa batok. Pero 1 oras na lang naman daw ho, at baka makabalik na. Sa kabilang bayan lang galing kaninang umaga. Naka-reserve na ang van na iyon, para magamit sa pag-alis ko ngayong araw. Sino naman kaya ang humiram? Nagtataka man, ay ngumiti na lang ako sa kanila. Maging iyong guard, ay napakamot na lang din sa batok, dahil sa aberya. Hindi na, iyong itim na lang. Para hindi na maghintay pa, sabi ko, lalo pat na ibaba ko na ang mga gamit at nandito na rin ako. Tumango na lamang si Adriano. Sige ho, Ma'am Monica. At pagtapos ay pinasok na nila ang malito ko sa sasakyan. May 2 pa namang sasakyan, kung saan may tig-1 bodyguard doon, mula sa pinadalang tauhan ni Darius. Mga driver lang siguro na trained gumamit ng baril, at kahit papaano ay maalam sa combat skills. And I bet there are also men who will be waiting for us in Batangas. Napanguso na lamang ako. Grabe talaga itong si Darius kung minsan. Ayos na po lahat, ma'am. Handa na tayong bamiyahe, sabi ni Adriano, noong nasettle na kung anong sasakyan ba ang gagamitin namin, tumango naman ako. I can't help but feel excited. Naiisip ko pa lang na makita na si Darius, hindi na ako makapaghintay pa. You heard that, baby? Mamimit na natin ulit si Daddy. Sabi ko, at hinaplos ang aking tiyan. Ang sabi ni Dr. Sylvia,
hindi naman ganoon kaselan ang pagbubuntis ko, pero syempre, ay kailangan ko pa ring palaging mag-ingat. The first hours of our travel, hindi ko pa magawang makatulog, o magpahinga lamang. Maybe because I'm too excited to see Darius again, pero noong nakaramdam na rin ng antok, hindi ko na pinigilan pa. Adriano, pakigising na lang ako, kapag naroon na tayo, o kapag mag-stop over ka, bilin ko rito. Ang sasakyan namin ay pinapagitnaan ng dalawang sasakyang, minamaneho ng mga tauhang pinadala ni Darius, ang isa ay nasa harapan namin, at ang isa naman ay sa likod. Sige po, Ma'am Monica, ani Adriano, at nagpatuloy na sa pag-drive. Sabihin niyo lang din po kapag nagugutom na kayo, at kung may gusto kayong kainan. Tumango ako, at nagpasalamat kay Adriano. Salamat nga pala, Adriano, because you always help me, kahit walang kasiguraduhan yung ginawa ko, at kahit hindi ko na tinapos pa, I'm glad I found out about the truth. At lahat iyon, ay dahil sa tulong mo, banggit ko, bago ko pa makalimutan na mapasalamatan si Adriano, sa lahat ng mga tulong niya sa akin simula pa noon. Malumanay itong ngumiti, walang anuman, Ma'am Monica. Malaki rin ang utang na loob ko kay Don Agaton. Katulad ng pagtulong niya sa driver ninyong si Rufo noon, ganoon din niya ako natulungan. Napabuntong hininga ako, at napatingin sa labas ng bintana, lalong naramdaman ang antok. Gumuhit muli ang lungkot sa akin. I'll be marrying Darius again, at sa pagkakataon na ito, magagawa na nga namin ang pinapangarap naming kasal, pero wala naman na si Dad. You really can't have everything in this life, ha? How did Don Agaton hire you, Adriano? Pagtatanong ko. Nakita ko ang ngiti ni Adriano mula sa rear mirror. Nagtatrabaho din po ako sa hotel ninyo sa Lae, bilang bellboy noon. Hanggang sa kinuha niya ako na maging personal driver ninyo, at bodyguard noong nagpunta kayo sa El Amadeo. Napangiti ako ng marahan. Talagang napakabait ni Dad. Wala akong masasabi. He's always been a good person, even to those who treated him unfairly. Kaya nga kahit ilang taon siyang, halos hindi pinapansin ng kanyang mga kapatid, ang ama ni Trina, at iba nilang kamag-anak, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. The reason must be because of Mommy Katerina. Dahil ayaw ng mga Pimentel kay Mommy Katerina, pero pinaglaban pa rin ni Dad ang pagmamahala nila. Kahit napalayo siya sa mga ito. It was Mom and I, kapalit sa halos lahat ng ibang tao sa kanyang buhay. Kahit na nga mayroong ako. Kahit hindi ako tunay na nanggaling sa kanya. He never treated me differently. He would always tell everyone how proud he is for having me as his daughter. He never made me feel na hindi niya ako tunay na anak. Kaya kahit kailan, hindi ito pumasok sa aking hinagap. But maybe because he showed me love and care, kaya hindi ko nakitaan ang kakulangan ng buhay ko noon. The power of love, lalo na ang pagmamahal ng isang magulang. Kaya nalulungkot ako para kay Daddy. Binawi pa rin si Mommy sa kanya, at doon lang siya nagsimulang lalong maging malungkot. Pagtapos, siya naman ang binawi sa akin. Thank you, Adriano. You don't know how much I'm grateful, sa lahat ng tulong mo sa akin, pahina ng pahina kong sambit, binabalikan ang mga hibla ng alaala ni Daddy, at hindi maiwasang mapangiti na lamang ng mapait. Adriano smiled. He looked fulfilled. Walang anuman, Ma'am Monica. Bago pa ako tuluyang pumikit, napatingin akong muli sa labas, at nakita ang mabilis na paglagpas ng aming sasakyan, sa mga nadaanang tanawin. Nakatulog na rin ako agad sa pagod. Napasarap ang tulog ko, kaya naman hindi na ako masi. Yadong pag-aising gising sa biyahe. The last time I woke up, nakita ko ang kahel na langit. Nagising na lang din ako bigla. Matingkad na ang sinag ng araw na papalubog. I'm still sleepy, hindi ko pa matanto, kung ano ang nagpagising sa akin. At doon ko lang din namalayan, na wala pa pala kami sa lugar sa Batangas, kung saan maghihintay ang susundo sa amin, at maghahatid mismo sa hotel and resort. Adriano, what time is it? Inaantok ko pang tanong, at halos nakapikit pa. Hindi ako agad nito sinagot, kaya naman unti-unti nang nagising ang diwa ko. Ako na lamang ang tumingin sa sariling orasan sa aking pulsuhan, at nakitang lagpas 5:00 na.
Malayo pa ba tayo? Pagtatanong ko, bumangon na rin ako. Hindi pa rin ito sumasagot. Nagsisimula na akong magtaka. Adriano, I told you to wake me up earlier. Hindi mo man lang ako ginaisang, nako, I almost missed the sunset. Ngumuso ako, at tumingin sa labas ng bintana, at kung hindi ko pa iyon ginawa, hindi ko pa makikita ang dagat sa malayo. Wait, dagat. Nangunot ang aking noo, inayos ko rin ang sarili ko, at lalong tiningnan ang labas. Adriano, saan ba kayo dumaan? Did we go on a shortcut? O baka naman lalo niyong pinahaba itong daraanan natin? Sunod-sunod kong tanong, at sumulyap ulit sa orasan. It's starting to get darker. Adriano, hey, nakaramdam na ako ng kaunting kaba. Noong wala pa rin akong narinig na sagot mula sa kanya, nagsimula na akong maalarma. Napatingin ako sa harapan ng sasakyan, at halos manlaki ang aking mga mata, noong makitang walang mga kamay, ang nakahawak sa manibela. Patag ang daan, halos pababa, at doon ko napansin, nakakatapos lamang ng pagulan, at may pag-ambon pa. Dahilan para tuloy-tuloy ang andar ng sasakyan sa malamig na kalsada. Adriano, unti-unti na akong dinaga ng kaba. I got up from the backseat, at agad ko siyang nilapitan doon sa harapan. But to my horror, halos mapa-atras ako ulit, at bumagsak sa backseat, noong nakita ang kanyang sitwasyon sa driver's seat. Napatili ako sa gulat ko. Oh, my God! Adriano, nasisindak kung saan. Nanlaki ang mga mata ko, noong nakitang wala itong malay na bagsak sa upuan, at duguan. I heard a long ringing in my ears. Para akong nabingi sa pagkasindak. Halos hindi matanggal ang mga mata ko sa kanya. I trained for my combat and self-defense skills back in the US, with Trina, in our spare time. Pero sa mga sandaling ito, para akong nawala sa aking sarili. Adriano, wake up! I said to him. Sinubukan kong tingnan, kung mayroon pa siya malay. But he's not waking up. Ginaising ko siya, pero wala talaga. Tinawag ko siya ng paulit-ulit, pero walang naging sagot. Tinungo ko ang front seat. I was so in shock, na hindi nagpo-proseso sa akin ang nangyayari, habang sinisikap kong may hinto ang sasakyan, bago pa kami bumunggo. Adriano, Adriano, paulit-ulit kong tawag. Ang kanyang suit, ay napupuno ng dugo. My hands were shaking so badly. At halos napadaos-daos ako palayo, noong nakita na nawawala na rin ang kulay ng kanyang labi. Hot tears started pulling my eyes. Litong-lito ako. Namalayan ko na lang ang pagluha, pero wala roon ang buong atensyon ko. Sinikap ko lamang na matingnan ang pulso niya. And to add more to my horror, he was no longer breathing. Si Adriano, hindi na humihinga. Duguan, at may taman ng bala sa kanyang dibdib. Ang bintana sa front seat ang patunay, dahil basag na ito, at halatang tinamaan ng bala. How come it didn't wake me up? O ito nga ba ang dahilan, kaya nagising ako? Lumingon ako sa paligid. May nakikita akong mga sasakyan mula sa likuran, ngunit hindi ko ito makita ng maayos. At kung ano nga ba ang nangyayari, dahil na rin sa mga luha ko, at dahil sa pagputok ng baril sa sasakyang kinaroroonan ko. The wheel made a screeching sound, noong napilitan itong mapahinto, dahil sa pagkakabaril sa gulong. Halos mapasigaw ako at napayuko. The loud bang made the ringing on my ear worse. Noong tumahimik ang paligid, doon ko lang napagtanto, ang nangyayari. Are we being ambushed? Am I gonna get killed, too? Halos umusok ang aming sasakyan. At napagtanto ko, na ang sasakyang nasa likuran namin, ay ang sasakyan na pilit ding hinahabol ng isang itim na kotse. Kalaunan, narinig ko ang malakas na pagsabog. Gumwang ang sasakyan, hanggang sa tuluyan itong huminto. I almost hit the dashboard. Huminto ang sasakyan sa gitna ng tahimik na daan. Sunod-sunod akong napaubo noong magising ako, sa malamig na likidong bumuhos sa akin. Nagising ang buong diwa ko. My favorite princess is awake. Ang malambing na tinig. Matagal bago ako naka-recover. Mabilis na noot ang lamig sa buong sistema ko. Lalo na noong umihip ang malamig na hangin, dahilan para lalo akong manginig. At napagtanto ko, kung gaano kalansa ang binuhos na tubig sa akin.
May dumikit pang kaliskis ng isda sa aking lobby. Coughed. Again. And I tried to move. But I couldn't. Napasinghap ako, nang may humila sa buhok sa aking batok, at mabilis akong tiningala. Pinilit ko rin na damilat, at nakasalubong ko ang pamilyar na babae. Sa sobrang lansa ng bumuhos na tubig sa akin, na mayroon pang yelo, halos di ko na maamoy ang kanyang pabango. Oh, well, she smells like a rotten fish anyway. Kung alam mo lang kung gaano ako nagtitimpi, napatayin ka tuwing nakikita kita. You'll be so surprised, Monica, malambing na sabi ni Kemi. She really has a talent, ha? Ang maging malambing sa kabila ng galit niya. The feeling is mutual, Kemi. I rolled my eyes. Marahil, ay dahil kakabalik lamang ng malay ko, kaya wala pa ako sa aking sarili. Or maybe because this pathetic keeps testing my patience and I'm growing tired of it. You wanna kill me? Oh, Monica, you cannot kill someone twice. Matagal na akong namatay, noong inagaw mo si Darius, at sinira mo lahat ng pangarap ko. Sa kanya ako sinampal. Napapikit ako. Narinig ko agad ang mga boses. At doon ko napagtanto, na nasa isa kaming tagong lugar, dahil sa pag-echo na narinig ko. Nakita ko rin sa labas ang bahagi ng langit. Madilim na. Ma'am, tinig ng isang lalaki. Napaangat ang tingin ko, matapos makabawi sa lakas ng sampal na natanggap ko. Kitang-kita ko ang nag-aapoy na galit kay Kemi, habang pinigilan siya ng isang lalaki. Nagulat ako, noong nakita kong sino ang lalaking iyon. Walang iba, Rufo. Namanhid ako, at pakiramdam ko, nakatanggap ako ng bagong sakit, at sa pagkakataong iyon, I felt so betrayed. Anong ibig sabihin nito? Rufo. Doon ako nakaramdam ng pagkasindik. Nakatali ako sa isang upuan. I could barely move. Si Adriano. Nasaan si Adriano? Anong ginawa niyo kay Adriano? You, monster! I shouted. Tuloy-tuloy na ang luha ko, nang maalala ang sinapit ni Adriano sa sasakyan pa lamang. He was no longer breathing. Layo mo sakin, ang babaeng iyan, Rufo. I might kill that, bago pa makarating sa tatay niya. Inis na sabi ni Kemi, at nagmarcha papaalis. Napaangat ang tingin ko kay Rufo. Sunod-sunod akong napaliling. Sunod-sunod din ang pagbagsak ng luha ko. Plano ba nila ito? Iyong address na binigay niya sa akin, patungo ba iyon sa lugar na ito? Tandang padamdam. Hindi makatingin si Rufo, at taliwas sa pagiging aligaga niya, noong pinuntahan namin siya ni Adriano, ngayon ay alam na alam niya ang kanyang ginawa. Nakayuko ito, at tila handang tanggapin ang mga salitang bibitawan ko para sa kanya. Rufo, please, you know I'm pregnant, ano bang pinaplano niyo sa akin? Nakikiusap ako, there's an innocent life involved. Napaubo agad ako sa nalanghap na usok, at kumalat na amoy ng gas. At bago tuluyang dumilim ang lahat, napatingin ako sa aking tiyan. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Nag-ulap ang buong sistema ko, at nanlamig ako. Ang anak namin ni Darius. Anong nangyayari? At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.